yung public sentiment, how important is this, no? Kasi pag-usapan natin yung konteksto nitong recent survey kung saan, although ako mismo marami akong tanong dito sa survey na ito. Ako And din binusisi ko na rin ito nung kausap ko yung head ng WR numero. Ito yung punto, no? Remind ko lang mga viewers natin. Kasi dun sa survey nila, 47% ng mga Pinoy daw ang hindi pabor doon sa desisyon ng House na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero paano mo ito ibabangga doon sa findings ng similar survey na nagsasabi 43% ng mga Pinoy daw hindi sigurado kung dapat bang makonvict o ma-acquit si VP Sara Duterte sa impeachment court. Bakit meron ganun uncertainty? Napaka-assured, napaka-certain ng kanilang sagot sa unang tanong. Tinanong ko to sa WR numero, ang sagot nila, doon daw kasi sa pangalawang tanong, kung dapat bang i-convict o i-acquit ng Senado, inisa-isa raw yung mga articles of impeachment. So mas naunawaan ng mga respondents. Pero doon sa unang tanong, kung tama ba yung decision ng House to impeach the Vice President, hindi naman pala nilatag yung articles of impeachment. Parang ganito yata yung dating dyan, Attorney Barry. Pabor ka ba sa tawag dito? Pabor ka ba na maging 51st state tayo ng United States of America? Okay. Tapos paglahatag mo ng detalye, ganun ba yung mangyayari? Pwede bang uncertain na? Parang ganun di ba? Yun Tama ba? So ibig sabihin, sila mismo, yung survey firm mismo, inamin nila na mukhang hindi naintindihan ng mga respondents yung unang tanong na buo. Hindi alam yung... Hindi naman nila inamin yun. Ang sabi lang, hindi nila nilatag yung articles of impeachment dun sa unang tanong. Hindi inisa-isa. Kaya ang punto ko, hindi ba dapat inisa-isa rin? Kasi napaka-complicated ng impeachment, di ba? I don't know. Ikaw kasi, kausap mo mga abogado, di ba? Tsaka mga law students. Pero ako, nagtuturo ko ng political journalism. Pag tinatanong ko sa mga estudyante, hindi lahat naunawaan yung difference ng impeachment at saka impeachment trial itself. Akala na pag na-impeach ka na, tanggal ka na sa pwesto o makukulong pa. So, maraming nalilito, di ba? And then you will ask surveys like this. So, ang tanong ko, ano bang utility or use ng mga ganitong surveys? And siguro, assuming that they're accurate, how can they affect the impeachment trial itself? Well, ang epekto niyan dun sa mga senator judges, di ba? Yun naman yun Kasi, kahit nasabihin nating merong parang quasi-judicial character, di ba, ang impeachment court, di ba? Meron siyang formal process, meron siyang mga legal terminologies na ginagamit, di ba, in terms of yung actual engagement, and supposedly may mga formal grounds, di ba, charges, yung articles of impeachment, na kailangan mag-present ka ng ebidensya para patunayan yon. Sa dulo kasi boto yan di ba? Boto yan ng mga senator judges. And yung mga senator judges naman, hindi naman lahat yan abogado. Wag na nga hindi lahat yan huwes. Walang huwes diyan actually, 'di ba? At hindi lahat abogado. So, obviously, yung kanilang magiging decision making process diyan sa pagboto to convict or to acquit sa dulo, it's not just going to be about strict legalities, di ba? Yun yung punto dyan. And dyan papasok yung impluensya nung anong tingin nilang ihip ng hangin, di ba, sa sentimiento ng publiko. Kung tingin nila na napaka-unpopular na talaga nung ni VP Sara Duterte at malaki ang suporta para dun sa kanyang pagkakatanggal, that might make it more likely na mag-vote sila for conviction. On the other hand, kung tingin nila mas madami talagang mga Pilipino ang gustong manatili siya sa pwesto, baka yun naman ang maging batayan sa pag-vote nila to acquit. So, definitely malaki papel ng public opinion dyan. Kaya nga sa mga nakaraang impeachment, it was, yung mga trials were as much about yung impression na nakikreate sa publiko, di ba? On meron ba talagang kasalanan o hindi, as it was about yung formal evidence na actually napipresent sa trial. Kasi, siyempre yung ebidensyang pwedeng suriin o tanggapin ng impeachment court, kailangan sumunod dyan sa mga rules, di ba? Na kailangan conforme yan sa rules on evidence, kailangan ganito yan, etc. Iba pa yon dun sa ano yung tatanggapin ng publiko na
kwento, di ba? O basis na lalabas sa course ng impeachment trial para, di ba, masway yung kanilang perception kung meron nga bang kasalanan to o hindi. Ibig sabihin, magbubuo ng sariling opinion ang publiko habang nanonood ng impeachment trial, and yung opinion na yon will also to a large extent be a consideration ng mga senator judges given yung political nature nung voting process sa impeachment court. Tama yan. Kasi nga, nakikita ko isang malaking battleground pa rito ay yung social media. At doon Exactly. papasok yung mga propagandist, yung mga, of course, yung mga troll farms, lahat yan pagaganahin. Kung paano ka savvy when it comes to social media, yung iba't ibang mga grupo, yung magkabilang kampo, at makakatulong to sa paghubog ng mga naratibo for or against the Vice President, di ba? Nandun yung isang battleground not necessarily sa Senate lang, di ba? Tama. Tsaka ano to may pagka first time to mangyayari. This will be the first impeachment trial we will have na ganito yung extent at yung influence ng social media, 'di ba? I mean, meron na 'yan nung corona 'di ba? 2012. Pero not to the extent na meron tayo ngayon, 'di ba? Na talagang halos na-supplant na o na-displace na ng social media ang traditional media as primary source ng news and information ng madami nating kababayan, di ba? So, ako tingin ko, talagang yung binabanggit mo na magiging battleground ng social media sa pangungumbinsi sa mga tao on kung ano man yung dapat nila maging pananaw sa impeachment trial na ito at yung mga iba't ibang issues na lalabas, talagang magiging matindi na dito sa panahon na ito. Isa pa rito yung siguro in terms of comparison, kasi dalawa lang naman yung actual na trial na nakita pa natin, kung hindi ako nagkakamali. 2001, Erap Estrada, 2012, si Chief Justice Renato Corona. Pero kasi ngayon, ang lilitisin ay isang napaka-popular na politiko, whether we like it or not, miski bumababa yung kanyang approval or trust rating sa ibang mga survey, officially elected ito ng more than 32 million Filipinos. So hindi maiiwasan na you're dealing here with a very popular political figure at hindi basta-basta pwede ikumpara yan kay Chief Justice Corona dahil question, di ba? Napaka-passive ng judiciary. They speak through their decisions. Siguro pwede natin siya ihimbing dito kay Erap na bago nagkaroon ng Duterte, Erap yung sikat na sikat nung na-election noong 1998. Actually. Pero as you mentioned, wala pang social media noong mga panahon na yon. Di ba? So ano yung medyo mahirap, di ba? Kung kunwari ikaw yung member ng prosecution team, how are we going to deal with this enormous challenges na hindi lang lahat yung base sa ebidensya. You have to convince the crowd. Yeah, ibig sabihin they can't afford to be masyadong technical, 'di ba? Hindi pwede actually yun yung mistake sa tingin ko nung some of ibigan ko yung mga iba doon, pero yun yung mistake nung some of the members of yung prosecution team na nag-prosecute kay former Chief Justice Corona. Parang nag-operate pa rin sila within the framework na trial ito 'di ba? Kasi madami sa kanila abogado. So siyempre ang default nila ay iti-treat nila na parang trial with formal rules of evidence, and as long as maka-conform ka doon, 'di ba? Meron pa nga doon yung hindi ko na papatestify yung witness, papa-accept ko na lang yung affidavit, 'di ba? Etc. Yung contents ng affidavit. Naalala ko 'yon while that might be a valid legal strategy sa korte, it doesn't really work kung kausap mo hindi lang yung mga senator judges kundi yung public at large. Yes. Kasi as much as possible, gusto mong lumabas yung kwento 'Di ba yun Yeah. Hindi lang makita ng mga senator judges yung ebidensya. Gusto mo mapakita yung ebidensya para ma-establish yung kwento para do sa mga lahat ng nanonood online ngayon, 'di ba? Lahat ng mga sumusubaybay doon sa impeachment trial. So, kailangan talaga nilang maging mas magaling in terms of maging mas conscious actually na you're actually trying to convince not just yung 23 members of yung impeachment court, pero lahat ng mga nanonood. 'Di ba? Yun. Dalawa yung audiences na actually kailangan mong kinakausap dito. So, may implications yun sa anong klaseng lingwahe ang gagamitin mo, anong klaseng pananalita yung gagawin, ano yung ebidensya actually na ipipresent mo, even yung order of presentation ng evidence, anong issue ang uunahin nyo. Importante yun. Kasi tingin ko kung unahin nyo some issue na
hindi masyadong kakagat, yung wala masyadong Walang anghang, walang shock and impact. awe. Walang shock and awe. Nako, baka mamaya ang impression kagad wala naman pala Mahina ang kaso, di ba? And sa age ng social media, yung initial impression na yon, ang daling mag-snowball doon, di ba? Baka mahirap maka-recover kung medyo mabagal ang simula mo, di ba? So medyo malaki ang pressure on both the House prosecution team, kasi sila yung unang magsasalita dito, as well as yung mga senator judges, kasi babantayan din siyempre kung ano yung mga magiging asta nila dyan, di ba? Ano yung mga magiging sasabihin nila, ano yung magiging kondukta nila habang sila ay nagko-conduct itong impeachment trial na ito.